So for today's vlog nga mga kumartes, ay kukunin ko yung payong ko na naiwan ko dito sa DB Mart. Yung Friday ko nga yun naiwan at ngayong linggo ko nga lang kukuhanin. So makukuha nyo naman yun basta yung number inasa inyo. So dito nga sa baggage, wala na dito yung payong natin. Nandito na siya sa loob kasi kinukuha nila yon kapag ka nagko-close na sila. May pipirmahan lang naman kayo na na-claim nyo na tapos ayan, makukuha nyo na yung payong. Mamamalengke nga pala kami ngayon kasi ngayon ay linggo is palengke day. Pero bago nga kami pumunta sa palengke, asawa ko is mag-aalmusal daw muna. So palaging pares ang inaalmusal niyan sa umaga kasi mabigat sa tiyan. Ewan ko ba dyan, paborito niya yan. Basta hindi yan nag-almusal sa umaga, ito yung kanyang almusal. Hindi pa nga sana ako kakain yan, pero dahil nga libre, sige, kakain na tayo. Charot. So masarap nga yung pares nila dito. Dito nga pala yan sa may highway. So mamimili kayo dito kung anong gusto nyo. Yung pinili ng asawa ko, yung bagnet yung nakalahok. Yung iba kasi, mami, tapos may kasamang bagnet. Syempre, iba-iba naman yun ang presyo. Ito yung paborito ko na nilalagay sa ibabaw, yung chicharon. Chicharon daw yan na dinuro. So kapag ka meron yan, mas malasa yung kanin nyo. So masarap nga din kumain dito kasi napaka-presko ng hangin. Dito nga sa may malaking puno sila nakapwesto. So kapag ka tinanghali na kayo pumunta dito, ubos na yung tinda nila. Kaya bago kami mamalengke, kakain muna kami kasi kapag ka namalengke muna kami at bago kami kumain, panigurado, pagdaan namin dito, wala na. Kaya ayun, hindi na nakakakain yung asawa ko at sa iba na lang kumakain. Pero mas trip niya talaga dito. So kung palagi ka nga kumakain ng pares, alam mo kung ano yung masarap at hindi. Meron kasi sa panlasa niya na hindi masarap talaga yung pares. So kapag ka ganun, hindi na siya umuulit. Tinanong ako ng asawa ko kung gusto ko nga daw ng soft drink. Sabi ko bahala siya. Kaya ayan, inorderan niya ako ng Royal. So hindi ako nakapagdala ng tumbler kasi hindi ko naman alam nakakain kami. Niyakagalang niya ako bago mamalengke. Kaya ayan, tamang soft drink sa umaga. Pero parang mag-aalas 9 na ata to ng umaga. So sa highway na nga kami dumaan at nandito na kami sa palengke. So bibili muna ako ng macarons liner kasi nga magbibake ako ng macarons. So magta-try lang ako ng ating macarons kasi matagal ko na din yung hindi nabibake. So itong asawa ko akala mo lagi businessman at lagi may kausap sa cellphone. So about naman yun sa trabaho. So guys, nakakatuwa lang kasi meron akong isang video na nag-viral yung bago magpiesta ng San Pablo. Ngayon marami palang nakakita doon sa vlog ko. Pati yung mga suki ko nga dito sa palengke. Nagulat kasi ako nung namalengke ako ngayon. Tinawag nila akong Mami Loy. Lalo na si tita yung binibilhan ko ng manok. Tapos may papasko pa sa akin si tita na laundry basket at ginagamit ko nga yun ngayon. So ayun, inad ko na lang si tita Glenn. Yun yung aking suki sa manok kasi ang sarap ng tapang manok ni tita. So mamaya makikita nyo siya sa vlog ko. Kaya sabi ko nga kay tita, sila ay napapasama sa vlog ko nang hindi nila alam. So nagulat lang ako, siguro dumaan ako sa wall nila kasi nga nag-viral yung video na yun. So mamaya makikita nyo sila at ayan, nakabili na nga ako ng macarons liner. Dalawang size na nga pala yung kinuha ko. Yung isa ay medyo maliit, yung isa naman ay medyo malaki. Kesa naman o-order pa ako sa online, kailan pa yung dadating? Meron naman dito sa palengke, kaya dito na lang ako bumili. 6 pesos nga yung pinakamaliit, tapos yung sumunod naman ay 8 pesos. So bumili ako ng may kulay kasi nga, yun talaga yung kulay ng macarons. So ayan, nandito na tayo kay Tita Glenn. Shout out kay Tita Glenn, yung suki ko nga sa manukan. Dito ako bumibili mga kumartes ng tapang manok, tapos in-air fryer ko lang. Para ka nang nakamang inasal kasi yung mga timpla dito kay Tita is marinated na. So meron namang hindi, pero si tita may tinda lang siya ng mga marinated na chicken. Meron din si titang binislad na bangus na meron na ding timpla, may tusino, may imbutido din. So basta sa manok, dito lang ako kay tita nabili. Or kapag ka hindi ako nakakauwi ng bayan, si mother yung pinabibili ko kasi dito din nabili si Mudra. Kaya kilalang kilala na kami ni tita. So pagpunta ko dito sa suki ko naman sa karne, sabi ni tita, nagbablog pala daw ako. Siguro dumaan din ako sa wall nila, kaya ayan, napafollow si tita sa akin. Napanood nga nila yung viral video ko, kaya sabi ni tita, nagbablog pala daw ako. Basta suki ka talaga, makikilala ka talaga nila. So dito naman, ang binibili ko, yung tapa nila, yung tapang baboy. Alam nyo ba kung bakit? Kasi ang gusto ko sa tapa nila tita, hindi mapula. So kapag kahapon na kayo bumili dito, wala na din silang tinda kasi nga ubos. Kaya dapat sa umaga pa lang, sa umaga kayo bibili kasi kapag inabot na talaga kayo ng hapon, wala nang tindang karne sila tita. So shoutout din kina tita, hindi ko natanong yung pangalan ni tita sa FB So kaya hindi ko si tita nai-add. So bumili naman ako dito ng pang-almusal ni Kurt at nakita ko itong aking classmate na si Erica. Classmate ko nga pala siya nung elementary.
Tapos bumili lang ako dito sa gilid ng konting gulay, tapos bumili na rin ako ng itlog. Kasi minsan kailangan ko yan sa pagbibi, kaya bumili lang ako ng kalahati. Pagkatapos naman nun mga kumartes, nagmadali na nga kaming umuwi. Kasi itong asawa ko, kung kailan naman nasa loob na kami ng palengke, tsaka naman tinatawag ng kalikasan. Kaya ayan, nagmamadali kami laging umuwi, kaya nakakasura. Kaya sobrang bilis lang namin sa palengke mga kumartes, wala pa kaming isang oras. So nakalista naman na yung mga bibilhin ko, kaya hindi na kami nagpauli-uli. So mamaya yung mga pinamalengke ko, aayusin ko, sisilipin ko lang dito sa kabilang bahay kung anong ginagawa. So nakabihis nga pala si Kayla at si Kisha kasi schedule nila ng check-up ng ngipin ngayon. Ipapadentis nga pala sila nung tatay nila kasi nga si Kisha sumasakit na yung ngipin. So si Kayla naman check-up lang siguro kasi hindi pa naman pwedeng bunutin yung ngipin niya. Si Kisha naman kasi sumasakit na yung ngipin niya. So ilang araw na din kasi nagtitiis yung bata na laging sumasakit yung ngipin. Minsan napapa-absent pa nga. So yung sumasakit sa kanya is hindi naman sira pero siguro yung loob niya is sira na. Si Kuya Nash naman is bubunutan din. So doon nga pala yun sa Chaong sila magpapadentis, medyo malayo. Kaya magkasama is si Kuya at saka si Dawen. So for sure gabi na nga ang uwi ng mga yan. Kasi parang death anniversary ata nung tatay ni Ate Jen. So doon nga din yun sa Chaong. Tapos maya maya si Mother dumating na din kasi namalengke din siya. Sakto naman na nandito nga ako sa labas kaya kinuha ko na yung ilang pinamalengke niya. So dito kasi mga kumartes, kukunti lang naman yung kapitbahay namin kaya hindi masyadong matao. Kumbaga malayo din kami sa mga daanan ng tao kaya medyo matumal yung tindahan ni Mother. So ayun lang naman mga kumartes ang ating ganap for today's vlog. Thank you for watching. Bye!